Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Yeah. Kulao. Norman Gusgusek. May vlog siyang umiiyak para daw sa masa. Caption puro drama ang hindorotot na tanga. Nabigay raw ng bigas, tingin sa sarili ay propeta. Ibang tao nag-donate pero siya nagiging bida. Lahat kinukwento, inaangkin kahit hindi kanya. Mga pagkain, pera at mga kung ano-ano pa. Sa live stream, bilib na bilib ang mga nagko-comment. Mas marami pa bashers kesa sa supporters ni Kulao. Sa live, may parapol raw siya gagawin. Pero sa dulo, wala naman rin nangyayari until now. Scammer pa rin. Mula sa TikTok hanggang YouTube, kaya niyang lokohin. Pati FB at si Meta, kaya niyang awayin. Ibalik, 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 ibalik sa hoyo. Ang manggogoyo ng tumino naman ang taong utang toyo. Huwag maniniwala sa taong mapagsamantala. Norman Mangusin, Betting Marcos na mukhang palaka. Pag nasa oblo ka na doon at ang iyong mapapala. Ibalik, 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 ibalik sa hoyo. May poster pa siyang tumakbo ng kandidato. Piling VIP kunwari sa kanya maraming konektado. Nakangiti sa litrato ang taong mukhang aso. Pero sa huli wala rin nangyari, buti nga sa'yo demonyo. Pag may bumatik ko sa ganyang binablack-black, tapos tuwang-tuwa kasi hindi na raw makarebat. Nagbigay ng Jollibee daw sa mahihirap. Nagpapapangulik para marami sa kanya ang maawa. Ramdam na kasi niya na malapit na ang takdang oras. Sa hoyo na ulit siya makakatikim ulit ng donut sa harap ng kamera. Parang santo na matuwid, delivery pastor at kung ano-anong binabanggit. Stupid! Ibalik, 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 ibalik sa hoyo. Ang manggogoyo ng tumino naman ang taong utak toyo. Huwag maniniwala sa taong mapagsamantala. Norman Mangusin, Betting Marcos na mukhang palaka. Pag nasa oblo ka na doon at ang iyong mapapala. Ibalik, 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 ibalik sa hoyo. Kaya kami naririto upang mag-spread ng awareness para wala ng tao pa ang manluloko ng scammers. Huwag na magpaloko sa tao na ito. Norman Mangusin, Francis Leo. Kailanman hindi ka Marco. Ibalik, 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 ibalik sa hoyo. Ang manggogoyo ng tumino naman ang taong utatoyo. Huwag maniniwala sa taong mapagsamantala. Norman Mangusin, Betting Marcos na mukhang palaka. Pag nasa oblo ka na doon at ang iyong mapapala. Ibalik, 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 ibalik sa hoyo. Ang manggogoyo. Ibalik, ibalik sa hoyo. Ang manggogoyo. Ibalik, ibalik sa hoyo. Ang manggogoyo. Nang tumino naman ang taong utak toyo. Huwag maniniwala sa taong mapagsamantala. Norman Mangusin, Betting Marcos na mukhang palaka. Pag nasa oblo ka na doon at ang iyong mapapala. Ibalik, 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 ibalik sa hoyo. Hello! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with Norman Mangusin content. At isang dekalibre, gatas na gatas, ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay tungkol dito kay Norman Mangusin na naman at kay Ian na kanyang dating tauhan. At bago ang lahat, may sagot si Casper about sa aligasyon na nangyayari kay Ian. At nanganganib na po ang buhay ni Ian, mga ka-plastic. So may papakita akong post na nagmamakaawa ang pamilya o mismong asawa ni Ian na ang ito ang message niya. Kayo lang po ang kakampi ko, ma'am. Wala po akong kakayanan na lumaban mag-isa, ma'am. Mahirap lang po kami, pero lumalaban po kami ng tapatas, ma'am. At yun ang actually na message niya
sa isang vlogger mula kay Sabi Filipino Lawyers, mga kaplastik. Ang sabi ni Sabi ay nakakatanggap na ng threats si Ian, hindi na pinapasweldo, pinagbabantaan pa. Sinabi mo Norman, walang ninakaw yung bata. Ngayon, kiniklaim mo na ninanakaw na. Napakasama mo. Hindi ka dapat binubuhay, mga kaplastik. So yun na ang actually na message ni Ian ngayon na lumalabas sa social media. At ito po yung sagot ni Casper about sa allegation kay Norman Manguzin na hindi pinapasahod ang kanilang tauhan na si Ian. So, panoorin natin yung part 1, part 2, and part 3. Summary lang to dahil napakahaba ng kanilang video na halatang halata naman na wala namang kalaman-laman ang kanilang sinasabi. So, panoorin natin ang part 1 muna bago tayo mag-tackle sa part 2 and part 3. Okay, good morning sa inyo. Ay, nako. Oh, wala kang sasabihin, Casper? Casper! Casper! Gaan tayo, magsa-sounds muna tayo. Maganda yung may nanonood na eh. Nako, baka makaperate naman ako niyan. Huwag ka muna mag-sounds. Sabihin mo na. Grabe na ang ng utang na loob. O, ito. Guys. Anong sasabihin mo? Uso ngayon ang utang na loob. Pera-pera na ngayon. Hindi na uso yung utang na loob. Wah. Grabe. Grabe. Sige, magsabi ka na kung bakit pera-pera ang labanan. Grabe. O, ano na? O kaya ako nag-live, no? Ito yung issue ni paring Ian. Ay, bagay, hilaw na kumpare ko yan. Paring Ian. Oh, Buti na lang, hindi natuloy na naging kumpare ko yan. lahat naman ng mga kasama mo kapag bumabaligtad sa Ay, inyo. sa totoo lang, ikaw may diferensya eh. Bakit? Ikaw yung may diferensya dun sa issue mo na yan. Alam mo yan? Alam ninyo yan ni Cyro. Alam ninyo yan. Ang alin? Unang-una sa lahat, pinababalik kayo. Kung ano man yung sinasabi mong kulang ka sa sahod, pinababalik naman kayo. Ha? Oh, Biliin nyo, umalis lang kami. Umalis na rin kayo sa bahay ni boss. Paano yun? Yung kung iniwan nyo yung bahay, minawala. Minawala dun. Oh. ano ba ang dapat mawala doon? Ano kaya masasabi nyo? Sa ngayon, hindi pa alam kung may nawala nga doon. Oh, Kasi maghanap. hindi pa naman dinideclare ni boss na kung may nawala Naghahanap. doon. Naghahanap pa lang kayo ng butas. Yung sahod mo, nasa akin na eh. Di ba sabi ko naman sa'yo na Na ano? gusto ko lang makausap ng tao kung anong Para dahilan, bakit kayo umalis. Nasa akin yung sahod mo eh. Kasi ayaw na ni boss na, totoo lang, ayaw ka na niyang kausap. Kaya binigay niya yung sahod sa akin yung nakarang yung Oo. nagsabi yung asawa mo. Tapos, Paano kita mabibigyan ng sahod? Naka-block na ako sa'yo. Nag-chat pa nga ako sa'yo eh. Nag-text din ako sa'yo. ano sinabi mo sa kanya? Pare, grabe yung ginawa mo sa akin. Maling-mali. Pinasok kita, nagmakaawa ka. Pare, pasok mo naman ako dyan. Hindi ka naman kilala ni boss eh. Diba? O, ano naman yun? Dahil sa akin, hindi ka naman makakapasok dito eh. O, sumbat? Grabe ka naman. Yan pala ang gusto mong, yung sumikat ka.
Eh di sana sinabi mo sa amin na gusto mo sumikat. Dinala pa ka namin sa Batang Quiapo. Oh, Grabe ka naman. Wala ka ng utang na loob ba? No? bakit nagkaroon? Pare ko Nagkaroon? wala mo yan. Oh. Pasensya ka na, sabihin ko na. Kasi yung humingi ka rin sa akin ng tulong nun. Sabi mo, nagigipit ka dyan sa lugar mo. Dahil meron kang eksenang ginawa. Ano ba yun? Tinulungan kita pare. Diba? Pangalawang tulong ko na sa iyo yun. Hindi ako sa nananumbat ha. Kasi ganun ako eh. Ganun ako pag alam kong kaibigan. Diba? Ganun ako eh. Kahit malagay na yung buhay ko, tutulungan ko pa rin eh. Eh, hinihingi lang naman niya yung kulang na sahod eh. Bakit kailangan mong gawan mo ng masamang dahilan ang pagkaalis ni Ian sa lugar ninyo? Diba? Ano? Ano pa bang pwedeng sabihin mo, Casper? Pero yung ginawa mo pre, utang hirap nun. Tanga na, napahiya ako sa tao. Sobrang napahiya ako. Kaiyaya naman Boss, kayo. eh. Diba? Sa akin ka humingi ng tulong. Pare, baka gusto tulungan mo ko uli. Sa pangatlong tulong mo yan, pare. Sa pangatlong tulong ko sa'yo yan. Alam mo yan. Unang tulong ko sa'yo. Humingi ka ng tulong sa akin. O ano yun? Dahil sa asawa mo. Diba? Anong ginawa mo? Tinulungan kita. Na ano? Kahit papano, naibsan ko yung yung Ang alin? lungkot mo, galit mo. Galit saan? Pangalawang tulong, pare. Alam mo yan ha, pangalawang tulong. O ano naman yung pangalawa? Pangalawang tulong ko sa'yo. Ha? Ano? Nagtrabaho ka sa pier. Alam mo yan, sa Manila. Hindi ko alam yun. Kinausap ko yung mga kamag-anak ko doon na patirahin ka. O bakit? Nakupkupin ka muna hanggat wala kang trabaho. Kinupkup ka tapos? nila pare. Alam mo yan, sobrang taas hanggang talampakan, hanggang ulo ang pagpasalamat mo sa akin. Tama? Dahil tinulungan Tama na ba yun? naman kita eh. Etong pangatlo, O ano naman yung wala pangatlo? ka sa pier. Sabi mo kasi nakasagasa ka ng tao, patay. Oo, ginawa mo na naman ng issue. Eh, nung sabi mo eh, nakasagasa ka ng tao. Kaya ka natanggal dyan. O sabi mo pa, nawala yung lisensya mo, ninakaw. Mingi ka na naman ng tulong sa akin, pre. Eto na naman, yung pangatlong tulong. Sa totoo lang, Pangapat boss, yun ah. hindi basta-basta nga kukuha ng tao yan eh. Oo. Bakit? Bakit? Hindi na makikilala niyan eh. Ako, ang nakakakilala sa inyo. O yan naman. Pero bakit ganun? Gawa pala kayo ng issue, eh. Dinamay nyo pa ako sa issue nyo. Anong klaseng issue hiningi lang niya yung sahod? Humingi ka ng tulong sa akin, magkaroon ka ng trabaho dito. Nakiusap ako kay boss. Na ano? Dahil hindi na makikilala eh. Akong kilala nyo eh. Kaya nga sabi sa inyo ni boss, di ba? Ikaw bahala dyan, Casper, kasi hindi ko naman kilala yan. Yung sahod niyan, sa'yo ko ibibigay. Sa'yo ko ipapadaan lahat. Pero ganun pa man, ginawa kayong para kayong ginawang kamag-anak ni boss. Hindi kayo nahiya sa ganun? Wala na ba kayong murat hiya talaga? Hindi kayo nahiya sa ganun na sinupkup kayo ng tao, tapos ganyan pa yung gagawin niyo? Oh. Bakit yung dahilan nung umalis ka hindi mo sinabi? Bakit sinasabi mo lang doon sa issue mo kulang yung pinasahod sa'yo? Hindi ka ba naman tanga eh? Gagawa ka lang rin ng pera, ginamit mo pa kami. Diba? Nagtiwala ako sa'yo. Nagtiwala si po sa akin. Eh di ginamit mo kami. Gagawa ka lang pala ng pera, kami pa ginamit mo. Oh, O anong kwento ng barbero gagawin mo niyan? Pati yung upload kong pulubi, puta.
Ginawa nyo na ng kwento. Upload lang yun. Usong-uso na ngayon yan. AI nga, uso na di ba? Katulad mo, AI ka na Hindi ka na tao, AI ka na. Pinagsasabi mo. Ganun ka pala. Ba't ganun ang mentalidad nila, no? Si Yamatan, si Norman Mangusin, ngayon pati si Casper, iisa lang ang kanilang mga litanya. Na kapag humiwalay ka na sa grupo nila, papahiyain nila sa social media. At gagawin nilang pasabog yung mga kung ano-anong pinagsasasabi nila na pinapalabas nila na kriminal yung taong kinuha nila. Bakit kaya ganun, mga kaplastic? Tapos sasabihin nyo pa walang utang na loob. Paano naging walang utang na loob? Kinihingi lang naman niya yung nakulang na sahod na binigay niya na hindi nyo binigay. 'Di ba? Bakit hindi nyo pa rin may bigay? Tapos yung pinangsasangkalan ninyo, bakit iniwan yung bahay ng walang permiso? So ngayon, kailangan nyo pang mag-imbestiga o mag-inventaryo kung meron talagang nawawala sa bahay ninyo. Paano kung ginawan nyo naman ang issue? Naghanap kayo ng mga paraan na mawala talaga. Tapos tinago nyo lang pala sa ibang lugar. Di ba? And that's the reason why kung bakit ayaw na nga ni Ian, gaya nga ng sinabi ko sa recent content ko, na ayaw na nga niyang pumunta dyan. Dahil baka kung ano ang mangyari sa kanya. Lalo na yan na pinagbabantaan nyo na yung buhay ni Ian. Di ba? Ba't pa siya pupunta dyan? Kung ikaw nga, Casper hindi ka nga tinatratong tao ng amo mong masyado kang faithful Ni bagong cellphone nga, hindi ka binigyan Tapos sasabihin mo, ikaw ang humahawak ng sahod ng mga tauhan mo. Na pinapalabas mo na walang kasalanan si Norman Mangusin. Na hindi mo kilala yung tao yan. Yan kasi yung usually laging sinasabi ni Norman. Hindi ko kilala yan. Wala akong ganyang taong kasama. Pero nasa live stream niya. Nasa video mismo niya. Kasama nga niya that time. Ano yan? Bigla kayong nagpapasok ng ibang tao tapos inilagay nyo sa issue sa video ninyo tapos hindi mo kilala. Ano yun? Pag may nakakagawa ng hindi maganda sa inyo, sasabihin nyo hindi nyo kilala. Ano ba namang mentalidad yan, Casper? Ba't pare-parehas kayo ng mga mentalidad ni Yamatan at saka ng amo mong si Norman? Na pinapalabas ninyo na parang wala kayong alam, wala kang utang na loob, hindi nyo kikilala yung tao, kung ano-ano yung mga pinagsasasabi mo, kesyo hindi ka nanunumbat pero sinasabi mo yung mga ginawa mo sa kanya, nakabutihan daw kuno. Simpleng sahod lang yan, Casper, na kailangan lang niyang hingiin sa inyo. Tapos kung ano-ano pa yung mga pinagsasasabi nyo at 3 part pa ng video yung sinabi mo. Napakabugok mo naman magsalita, Casper. Diba? So magtuko naman tayo sa part 2 niya. Ano kaya sinabi niya dito? Eto. Sounds muna tayo, parami muna tayo na. Ay, sounds na naman daw siya. Ako. Nag-sound trip lang palang hinayupak. Copyright ako nito. Wag na. Ay lang yan. Taran natin.
response to. Galing naman ni Casper, ang galing niya sumayaw. Ang daming naloko, mga OFW. Kala mo kung sino, mga sikat daw. Pero parang lagi na lang naloko. Galing. Galing mo sumayaw, Casper, ha? Yeah, matungo na tayo sa part 3. Baka maka-copyright strike ako nito. At panoorin natin yung part 3 ni Casper about dun sa kanyang sinasabi kay Ian. Ayan. Ano yung signal eh. Yan, tama yung malabong background. Ayan. Sagutin ko ulit yung sinasabi ni Ian, no? Na daw, wala daw makain. Siya na nga nagsabi ang training dun eh, 1 linggong training puro kain. Sasabihin niya walang makain. Napakasinungaling mo, Udas. Marami kaming patunay para sa'yo. Laban sa'yo. Ano mo ba yun? Yung mga text mo lang sa akin eh. Choppy ka. Text chat. Diba? Sasagutin ko yung mga sinasabi mo. Kawa ka, no? Parang kawa ka. Nakakawa ka talaga. Choppy. Paano pala makakain? Makinig ka nga eh. Ang ganda na tama mo eh. Bato ka lang tubig. Hanggang ngayon, luma pa rin cellphone ang gamit mo. Nasaan na yung iPhone 17 Pro Max na clone? Ito sabi ni Cyro. Sabi niya, diba sabi ko sa inyo, pwede ninyo rin akong magiging editor. Ipapasal lang ninyo. Sabi niya. Sabi ni Ian, sabi ko, sabi na, Cyro, utusin ako ng may mali. Para hindi ka kinakapo sa pera. Di ba? Ito pa. Sabi mo naman walang makain. Walang makain. Sige, ito. Siguro naman hindi mo pa sinungalingan 'tong sasabihin ko sa'yo. 'Di ba? Ikaw pa nga kasama ko pag namamalengke tayo. Di ba? Namamalengke tayo sa moonwalk. Di ba? Ikaw kasama ko noon. Di ba yung pagkabigay sa'yo ng pera ni boss nung nakarang araw bago tayo taas mamalengke, nakarang araw nag-advance ka. Bumili ka pa ng sapatos. Di ba? Sapatos. Bumili ka. Pinalit mo doon sa binigay ni boss kay Cyro. Dahil kursunada mo yung binigay ni boss kay Cyro, bumili ka ng sapatos, nainggit ka. Nagpalit kayo ni Cyro. Alam ni Cyro yan. Simpleng hindi. Ang malupit doon, ang daming binigay sa'yo ni boss. Hindi ka na nahiya. Sama ng loob. Ganyan ka pa. Halos binihisan ka ng tao. Kasi ako, ganun din ako eh. Binihisan ako ni boss nung unang kilala ko niyan. Yung mga pinagdumaang damit. Ganun ka ba? Binihisan ka ni boss binigyan ka ng pantalon, binigyan ka ng polo shirt. Ang polo shirt
Alam mo yun kung magkano yun. Ilang binigay sa'yo nun. Diba? Kahit nga ako Kwenta. binigyan kita eh. Kahit nga ayokong ibigay sa'yo yung frat shirt ko, binigay ko sa'yo dahil hindi ko malaman kung kating-kati ka eh. O, nasa di ba FS ko? O, ayan, di ka pisibling passing uling yung yan eh, nasa iyo yan. O, di ba? Tapos, Kaya nga, nagbigay ka ng polo, kuno, para bigyan ka rin ng ano, di ba? Oh. Oh, naano ko na yung sinasabi mong ano, walang makain. Ha? Nasagot ko na, ha? Wala akong makain, nasagot ko na. Nasagot ko na rin yung live. Nasagot ko na yung walang makain. Yun sahod naman. Okay. Ito yung sahod mo. Nung umalis kayo, December 14, tama ba? 14? Oh, anong sabi mo sa text? Ito. Sinave ko yan kasi alam ko eh. Alam kong mangyayari. Ganon ka-advance ang utak-utang ha. galing mo. Hindi ang bobong katulad mo. Kalak. Galing. Palakpakan. Oh, yan Galing ha. pala eh. Ito. Sabi mo pa. Good. Pre. Balita pre. Makuha ko ba natira kong sahod? Sabi mo pa. Ay, di ako nagano. Di ako gumagawa ng kwento. Chat niya. Text niya to. Tsaka chat. Sabi ko, ikaw ang kumausap kay boss na galit kasi sa ginawa ninyo. Na inalisan ninyo ang house at hindi man lang kayo nagpaalam. Kitang-kita kayo sa CCTV. Totoo yan, kitang-kita kayo sa CCTV. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Tapos, Bago ka palabasin, mahigpit doon. Eh, hindi nga kasi kayo nagpaalam eh. Ayan po. Hindi po gawa-gawa yan. Text po ni Ian yan. Number yan ni Ian. Papakita ko yung number ni Ian. Ayan, data Ian, privacy yan. Ian. Ngayon po, naka-block na ako dito. Simula nung umalis sila, pinagpa-block na kami. Block, tapos bubuksan, block, bubuksan. Ayan Ayan Ian yan Alam niyo yan. Sibling din niya alam yung number niya. Sabi ko sa'yo, hindi mo kami ma-stress. Ikaw ma-stress sa amin. At makakasuhan ka pa. Anong kakasumo sa kanya? Mo, tibayan mo yung sarili mo. Sa ginawa mo na yan, ikaw ang gumagawa ng ng kapahamakan mo. Tibayan mo. Shoutout ko. Sino pwedeng shoutout dyan Ayan Anong kakasuhan mo sa taong nangihingi lang ng sahod? Diba? Sa malaking kalokohan, pinagsasasabi ni Casper. Tapos pinakita pa niya yung data privacy ng tao. Contact number. Ikaw tuloy ang makakasuhan yan, Casper, sa ginagawa mong yan. Nilabag mo na naman ang data privacy ng tao na hindi na dapat malaman ng buong publiko. Para may proof mo lang, nasasabihin mo, hindi ka nagsisinungaling. Diba, mga ka-plastic? Sobrang bulok mag-isip tong si Casper. Tapos pinagsusumbat pa yung mga binigay na damit, pinampili, kung ano-ano pa. So anong point of view mo dun? So yan na lang yung pambabayad mo, yung pinaglumaan damit mo, ibibigay mo sa tao, yun na yung pinakasweldo niya. Ba, pre, Casper, may binubuhay po yung tao. Hindi niya kailangan ng damit mong bulok na. Ang kailangan niya, pera para mabuhay yung pamilya niya. So hanggang dito na lang ang aking opinion at happy birthday nga pala sa'yo, Gusgusin. Ang wish ko sana ay habang buhay ang pagkakakulong mo, mga ka-plastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sue, na nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Carbid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.